your love, oh God, Lord. It overwhelms us, oh God. Thank you, Jesus, oh God, Lord, for a brand new start today, oh God. Thank you, Lord, for a fresh new start, Lord, a fresh beginning, oh God. Salamat, Lord, whatever happened the last week, oh God, Lord, the last mga days, oh God. Today, Lord, is a brand new day, oh God, and we will celebrate your goodness, oh God, over our lives, oh God. Lord, salamat, Lord, sa extension sa mga kinabuhi, oh God. Salamat, Lord, sa forgiveness. Salamat, oh God, Lord, that, Lord, imuminggi, you welcome today, oh God, Lord, expectantly, oh God, Lord, sa iyong pagkahimuon, oh God. Lord, salamat, oh God, Lord, for allowing us, oh God, for coming here today, oh God. Salamat sa good health, Lord, protection, oh God. Lord, mga butang, oh God, Lord, na wala may kabalo, Lord God, behind the scenes, oh God, but you are moving, Lord God. Lord, salamat, Lord, today, oh God, Lord, we will celebrate, oh God, ang kadaugan, oh God, this week, Lord God. Salamat, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Lord, we magnify your holy name, oh God. Fill this place, oh God, Holy Spirit. Salamat, Lord. Imong ipopo, oh God, Lord, ang imong presence, oh God. These four corners, aning a building, oh God. Lord, thank you, Lord, na mabati na mo, Lord God, ang imong presence, Lord. Salamat, Jesus, oh God. Salamat that we align our hearts before you, Lord. We tune our hearts before you, oh God. Salamat, Lord, that you will move in a mighty way, oh God, in each of us, oh God. Salamat, Lord, na mabati din mo, Lord, ang imong transforming power, oh God, ang imong moving, oh God. Lord, we thank you, Lord. Lord, today, oh God, we want, oh God, Lord, na Lord, imong maging cleanse, oh God, purify our hearts, oh God, whatever, mga unworthy things, oh God, na makita mo, Lord God, sa mo, Lord God. Lord, we thank you, Lord God, because, Lord, you have the power, oh God, Lord, to cleanse us, Lord, to purify us, oh God. Salamat, Lord, at inyo, oh God, Lord, ikaw ang among righteousness, Lord. Salamat, oh God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Come on, whatever na nasa itong kasing-kasing, kabuuan, tanan nga, nakawalo ka, mababag, coming here today, let's all come to the Lord because His mercy, His compassion, no, is new every morning. Let's all ask for the Lord to cleanse us, to purify us. Dili ta mo sugod nga naay babag sa atong pag-worship today. Dili ta mo sugod nga naay hindrance sa atong pag-receive kay Lord today. Let's all repent. No, let's all allow God to purify and to cleanse us. Yes, oh God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat, oh God. Holy Spirit, salamat, Lord. Thank you, Jesus, that you will expose us before you, oh God. Lord, ang kasing-kasing, oh God, we make it transparent before you, Lord. Salamat, Lord, for whatever you find, oh God,
Jesus. Lord, we apply your blood, oh God, from your wounded body, Lord. Thank you, Lord, for the fullness of our redemption, oh God. We don't belong, Lord, in the kingdom of darkness, oh God. We belong, Lord, in the kingdom of light, oh God. Salamat, Lord, we apply your blood, oh God, in our physical bodies, oh God. Salamat, Lord, may anyone, oh God, experiencing pain right now, Lord, by the blood of Jesus, Lord. Each one, God, Lord, will experience healing, oh God, restoration, Lord, in Jesus' name. In Jesus' name, Lord, we apply your blood, oh God, over our mental, oh God, sa among mga thoughts, Lord. In Jesus' name. Salamat, Lord, marami nagkaka-experience, of trouble, mga thoughts right now, any form of depression, mga thoughts, nga dili align na kanimo, oh God. Lord, we apply your blood, oh God, over our mindset, Lord, over every minds, oh God. Lord, we apply your precious blood, Lord. Any disobedient, mga thoughts, oh God, we make it captive to the obedience of Christ, Lord, in the
God. You're the God of miracles. You're the God who is the same yesterday, today, and forever. Lord, wala na bago ang imong promise, ginawagyakan na ako, Diyos. And we are claiming our position, O God. Thank you, Jesus, O God, that you will bless us, Lord, from 1,000 generations, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, come on, church. Worship the name of Jesus. Oh, na, 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 yes, na, 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 na. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon and be gracious to you. The Lord turn His face on you and keep you near.
and your children, and your children, and your children. His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and your children, and your children. May His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He's with you, He's with you. In the morning, in the evening, and you're coming, and you're going, and you're weeping, and rejoicing.
This is who you are. Your faithfulness endures forever. And your goodness, Lord, will flow to 1,000 generations. And this is our portion, Lord, today as a family. Me and my house, Lord, we will serve you. Wala'y may bilin, Lord, sa akong mga hinigugma. Kundi ang tanan mag-serve sa iyo, Lord. O kao ni Lord, ang among treasure. That's why, Lord, kami ngayon mong itawag na nagunangin mo among ayuson ng among kinabuhi. Paayos biniha ka mo, Lord, kung submit ni sa iyo, Lord. Kay daghan ang next generation na nagatanaw ka na mo. And our confidence, Lord, is in you alone. Wala kay magsalid, Lord, sa among kaugalingon nga kamaayon. We are laying down everything to you, God, and we are so dependent on your word. And when your word declares, Father, by your grace and by your favor, Lord, we will follow. We will obey. We will heed your voice. We will listen to you. We'll make even major adjustments, O Lord, aron imong word, Lord, makitaan sa among kinabuhi. Lord, as we raise our hands today, remember, O Lord, we surrender our lives to you. This is a way of saying, Lord, we need you, Lord God. Apart from you, we are nothing. And this is, Lord, our joy today that we have this confidence to enter before your presence, O God. By your blood, as we declare today, Lord God, all of our sin have been forgiven. We are free from the work of the darkness, O Lord. We can fellowship one with another. We are justified and sanctified by your blood, O Lord. And all for your glory, we declare this in Jesus' name. In Jesus' name. God, the Lord, come on, lift your hands. You say proceeds now. Amen. Hallelujah. I-greet ay mong katapad ing na God bless you. Praise God. No, naga-anticipate tag problema sa church. Ang atong problema hurot na ang atong lingkuranan. Palakpakan nato si Lord. Hallelujah. Ingnay mong katapad, there is more. Daghan paglingkuranan dito sa tindahan. No, atong paliton, no, para walay magbarog, walay magtindog. Hallelujah. Kinsa sa inyo nag-declare adto nga mga awit as a prayer of your heart? Praise God. Tinuod na igsoon. Pag ang atong mga gina-declare gikan sa word ni Lord, tinuod mahitabo. Kaya ang pulong sa Ginoo tinuod. Pag si Lord nagsulti, bounded siya sa iyang word. Meaning to say, never siya nga maging unfaithful. And the moment atong gi-receive ag nag-agree ta, regardless sa imong kondisyon, no, ayaw pagsalig sa imong kahibalo kay usahay dili ka maka-declare kay moingon ka nga basin dili mahitabo. But the moment na release ka sa faith ni Lord, ang mga imposible kaya nimo i-declare. Amen. Kay dinha magsugod ang breakthrough of miracles. Ang mga imposible nga ang imong tibok banay maluwas, imposible sa tawhanon. Kay naa na sila yung mga kaugalingon nilang mga tinuuhan, doon na sila yung kaugalingon ng mga practices. Murag imposible na one day makauban nimo sila. Pero you keep on declaring that, Lord, nothing is impossible. And that one day mahitabo sa imong life simply because you claim the word. No, ang atong basihanan kanunay ang pulong ragyod sa Ginoo, wala nagyulain igsoon. Kaya kung wala kay pulong sa Ginoo, asa man magagikan ang imong pagtuo, wala gigikanan. Ang tanan nga foundation sa atong life without the word is just but foundation on the sand, balason. No, na story sa Bible, pag ang kinabuhi nato ang iyang foundation balas, dili gina mulungtad. Maayo na sa pagsugod, cute tanawon, nindot tanawon, pero sa pag-abot sa ulan, bagyo og baha, kay ang pundasyon niya balas man. Ingon ang Bible, it will surely crush.
in a mighty kind of crossing. No, walay mahibilin. No, mao na ang makinabuhi pag wala gyud sa Ginoo. Grabe ka fragile, grabe ka vulnerable, grabe ka gitawag nato nga dili siya stable. But salamat sa Ginoo kay every now and then nga nagaanhi kita, we make sure that Lord open my heart that I may receive your word. And that word of God, again, baliko na ako, is like a seed, precious seed. Do not underestimate that kind of seed nga na-plant sa imong heart. Because the moment ka na nga seed, ma-planted sa good heart nga imong gikondisyon. Gi-prepare nimo, imong gitanggal, imong gi-surrender ang tanan nga mga possible nga mga tunok, mga batuon, og ban pa nga mga butang nga nag-abot sa imong kinabuhi, curse of this world, no, mga panginahanglan aning kalibutan, just to receive the good seed in your heart. One day, that heart magkaroon siya og produce, og ang iyang produce, ang Bible nagsulti 30-fold, 60-fold, and even 100-fold. Mao na ka exciting igsoon ang pag-serve kay Lord. And many people, dili sila makalahutay. And praise God, because of this journey of discipleship, by His grace and by His favor, mulahutay ta. Ingnay mong katapat, mulahutay ta. Mupadayon ta, ingna siya, prophesy, mupadayon ta. Hangtod nga adunay harvest nga mahitabo. Og kana nga harvest, mag-produce og another harvests. Walay undang igsuon. Ang tawag nato ana flywheel. Magtuyok, wala na'y undang. Og samtang nagkadugay, nagkakusog ang pagtuyok niya na, kay nga naman, you cannot afford nga mag-stop. Not because grabe ang blessing sa imo, but because another generation nagasunod sa imuha. No? Kaya ayaw pag-stop. Kaya nga naman, kung mo-stop ka, maigo ka sa sala nga selfishness. Okay? So, dili ta selfish, mahimutang selfless in the name of the Lord. No, nganong nagpadayon ta, wala ka nagundang. Hangtod nga moabot ta sa pinaka top gyud sa tong life, wala pa kita magundang. Kay nga tong undang ani, pagbalik lang ni Jesus. Ang imong pagundang ani, kanang tawagon ka na niya, undang na ka. Pero samtang buhi ka, hindi mong katapad, ayaw pagundang. Kay grabe ang naka-install nga promises ni Lord. Where in fact this week, I really spend time, mao naman ang atong blessing kay Lord, nga nag-spend time ta, just to seek His face and to seek His word. And God is faithful. Ingay mong katapat, God is faithful. He never fails His children, especially when you seek the face of the Lord. Never fails si Lord Yod. Grabe, ma-overwhelm ka kanunay sa mga pulong sa Dios. Og mao na akong dadon sa iyong presence this morning. Kini nga verse sa Bible, kini nga chapter sa Bible, madungog ko, bisag si kinsa nag-claim ni ini. Where in fact, nakadungog ko og sa kasamuan nga, the whole chapter of this chapter of the Bible, iyang na-memorize. Grabe iyang gina-recite. Mabutang ni siya sa mga sakyanan, makit-an nimo. Mabutang ni siya sa door frame, sa balay, makit-an nimo. And many people claim this verse, ilang gi-memorize, ilang gina-recite. Kay nindot kay ni siya nga verse. Pero you know what? I discover ng word ni Lord, dili lang nimo dapat i-recite. Dili lang dapat nimo i-memorize. Where in fact, I found out aning a chapter of the Bible, doon ako'y tulo ka keys nga nakita, nga dapat mauning atong i-master. Kining tulo ka verse or verses. Out of the verses of this chapter, I found out as I studied that there are 3 verses nga dapat imong i-master, akong i-master. Pag may gani nga atong i-master, dili lang nimo i-memorize, dili lang nimo i-recite, but imong buhaton. Because daghan mga tao, even kanato, even for myself for sometimes, daghan kog memory verse sa Bible. Kay gamay pa na ako sa simbahan, nagtubo ko sa Sunday school, naami DVVS pag summertime, doon naami youth camp pag December, and many other nga mga activities sa church as a Christian, born again Christian. And so many memory verse, where in fact, for some time, na-remember na ako, nag-appeal kog contest sa padaghanay og memory verse. Kinsay nakaagi ni ana. Pero during those time, pildi ko, kay na mas daghan og memory verse kay sa ako. Pero nag-try ko. No, akong gi-recall unsang mga memory verse.
Pero samtang nagagrow ko in my physical stature, nakita nako sa among balay sa akong pamilya nga as if ang akong memory verse wala nagmanifest. Ang mga verses sa Bible nga akong nahibawan, nga akong girecite, dili na ko makita sa among balay. Gubot gihapon, mag-away gihapon, maglalis gihapon. Where in fact, no, ang akong mama naga-online siya karon, na-remember na ko for some time nga 3 times sila, gagmay pa mi ha, 3 times ang akong ginikanan nga nagbuwag sila. No, naami farm o naami sa baryo, ninumduman ako nga tungang gabi gipukaw ko sa akong inahan kay mo siya maglayas kita. muuli tas bukid, biyaan na to inyong papa. Gagmay pa mi, wala pa mi nga boat, so wala mi mahimo, musugot lang mi sa among mama. 3 times nga akong nahibawa na remember nga naghimo sila na nga nagbuwag-buwag kunuhay. Kay nag-away wa nagkasinabot, and yet ingon ako, Lord, nag-serve me, nagsimba kami. Doon ako'y memory verse. In fact, karong Sunday, dili mi mag-absent kay mo simba na sad me. Why is it na mauni nagaytabo sa among pamilya? Even so for that, makita nako nga wala mi naglisod sa among balay. Sobra kalisod. Dili mi pordoy, perting pordoya. Anyet nangalagad sa Ginoo. Anyet dunay memory verse. Dunay mga scripture nga nahibaw-an. Dito nagsugod og dakong question mark sa akong huna-huna. Unsa may kulang? Naa na may Bible, na may pulong. Dito na ko na-realize na walay application. Pwede mag-claim sa verse, pero humin gi-claim ang verse o ang promise, wala dito nag-align sa verse. Pwede na yun, Lord, protektahi ko. Pero asa man kaniad to? Dito sa mga lugar nga nagingon si Lord, dili ka pwede diha. Pero ang akong prayer, Lord, protektahi ko. Ingon si Lord, pero wala ka dito sa dapit nga gusto nako tuwa ka. O mao ni siya ang mga prevailing na kamatuuran nga nahitabo in our time today. And by the grace of God, I am standing before you today as a testimony na dili lang di ay nato dapat i-recite, dili lang dapat ka-familiar sa word, but dapat ang atong prayer is, Lord, I will live the word. Akong ikinabuhi ang pulong. Grasyahi ko Ginoo nga kining akong nabasa karon, akong ikinabuhi. Unsa ipasabot niya na, I will make an adjustment for myself to be in alignment with your word. Napabamata din karon buntag. Og mao ni ang gusto na akong atong masabtan. Before nako ihatag kini nga verse kay kulbahinam ni nga verse. Familiar ni nga chapter sa Bible. Sa ako nang gingon, even mga unbelievers na dungog nako nga nag-memorize sila niini. People along the way, gi-memorize nila ni. Og kini nga chapter sa Bible kabaw mo asa nako ni mas nga nadungog nako during pandemic time. Perting daghana nag-memorize ani nga verse. Kini nga chapter sa Bible. Kaya nga naman, kini nga chapter full of promises, full of declaration, full of the Word of God. And yet, ingon ako, unless and until dunay personal application, gani again, doon ako'y 3 verses nga na-discover din nga mauni dapat ang atong i-master. Oh, praise God, nakitang tanan karon ni Anaga Journey, and as you listen to this chapter of the Bible, and these 3 verses, mao ni atong prayer, Lord, I will make myself available and becoming in alignment to your word. This is, Lord, my activity during the day, aron Lord, ang mga promises along with this chapter, akong ma-enjoy today and for the days to come. Are you excited for this chapter? Kinsay naka-guess ani nga chapter sa Bible? Kung familiar sa inyo. Ha? Pastor, naana sa Bible, sigurado ko. Makita na pastor, gikan sa Genesis hangtod sa Revelation. Grabe ka safety, no? It's all about Psalm 91. Daan palagi ko. Naanagin sa gawas sa akong bibig ba? Sa akong dila. Psalm 91 is the verse. O sa ako nangingon sa inyo, doon ay 3 verses din na gusto nato i-master. Ayaw lang dahil direct dito sa mga promise ni Lord. Ang atong i-master today, ang atong part. Are you ready for that? Number 1, atong tanawon, Psalm 91, verse 1, this is our mastery.
Unsa iyang gideclare sa verse 1? Ready, want to read. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. What is our mastery? He who dwells in the secret place. Kaya ang atong topic this morning is secret in a secret place. Ang mga sekreto dito sa sekretong dapit. Mao na nga atong theme this morning. Nindot kay ni siya nga verse tungod kay si Lord nag-remind sa ato. Balikan na to ang verse 1. Kay mao ni atong i-master. Ang word nga gusto nako emphasize ni kining word na dwelling. Dwells. Nagpuyo. Nagpabilin. Kanunay nga naa. Dili panagsa. Dili usahay. Ingnay mong katapad kanunay. Kaya ang tendency sa ato, kabalo mo, mauna ako na-discover. Init karon ambot sunod simana unsa nasad. Wala na sabtan ang dwelling. Ang word ni Lord, He who dwells in the secret place, in God's presence ni, in His presence. Dili siya exclusive on Sunday only. But Sunday celebration is very important as well. Can I hear an amen? As we make sure that every day we are in God's presence, God is telling us, dwell in my secret place, and the Most High will abide under the shadow of the Almighty. Grabe no? Mag-abide, mag-align, magpabilin siya dito sa landong sa atong pinakagamhanan. Og mauni ang gusto nato i-master, mga igsoon. Kaya dili siya urong-sulong na life. Dili kay active karon, dili na pod sunod. Dili kay init karon, grabe. On fire karon, sunod. Lahi na pod ang kinaya. Inconsistent ang tawag niya na. That's why dili nato ma-appreciate ang working ni Lord sa atong life, where in fact, again, dunay mga questions along the way, which is mauna ang akong life before puno gyud ko og pangutana kaniadto. Even nga nahimo na kong pastor, puno gihapon kog pangutana. Kay nga naman, doon na day mga butang na na-miss nako kining word na dwelling at all times in the secret place of God. Kaysa sa presensya sa Ginoo, iyang ibuhos ang iyang direksyon. Iyang ihatag iyang mga saad nga dili pa nimo dayon maangkon o makit-an diha-diha, pero mauna ang imong destiny. So samtang nagipakita ni Lord ang imong destiny, you make some adjustment. Uy, dili na din siya pwede. Dapat tanggalon na din ako ni, undangon na din ako ni siya for the sake sa destiny nga gihatag ni Lord sa ako. Kay kung imong sagulan, diha ka maglibog. Kung dili ka totally committed, totally dependent on Him, diha magkaroon og confusion. But the moment sold out ka in His presence, you listen to His voice, you read His word, meditate His word, dili pa dayon siya niabot sa imong saad, pero yung ka, mauna akong destiny, then again, I will make some adjustments, and the waiting is very important nga akong i-plaster ang akong kinabuhi. Gusto ba mo makadungog sa saad ni Lord? Verse 2, mauna yung gisaad. Atong ipadayon, because, verse 2, because you have made the Lord, who is my refuge, even the Most High, your dwelling place, this is what are going to do. Palihog ang Psalm 91, atong ipadayon. Ayan. Okay? Kay diha ta mag-start. I-master na to ang verse 1, another verse na po niya atong tanawon. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge. Can you say that? Can you say that? Ready? 1, 2, 3. Come on, declare it. Kanang word na refuge, wala na nako nagbisaya kay makasabutan ni ana. Kapahulayan ni mo na, kasandigan ni mo na, tanan nga mga nindot nga gusto ni mo mahitabo sa imong kinabuhi, naa sa presensya ni Lord. Gikapoy ka, siya ang imong refuge. Nainitan ka, siya ang maglandong nimo. Gubot ang imong kinabuhi, tagaan ka yung kalinaw. Mao ka na ang word na refuge.
Kaniadto pag nagproblema ka kinsa imong refuge. Tao. Lugar, mangita kag malinawon nga lugar kay gusto ka maka-take refuge. Ingon si Lord, ingon ang word. He is my refuge and my fortress. My God, in Him I will trust. See? So asa ang imong trust? Sa imong maayong panlawas? Sa imong kabtangan? Sa imong trabaho? Sa imong business? Praise God, mga panalangin na, pero ingon si Lord, ako ang inyong kasaligan. O kung siya ang atong kasaligan, asa man ka sa mga panahon nga dapat naa ka. Kay maulagi na ang inconsistency sa akong life before, na ako'y gisulti, pero wala ko didto sa akong gisulti. And many of us for some time, biktima ni ana. O nagsalig ko sa Ginoo, siya ra gyud ang akong gilauman, pero asa man ka? Asa man ka sa mga panahon nga dapat naa ka, wala ka. So inconsistency. Dili tinuod ay mong gisulti, kay naa kay justification, na kay daghang gustong ma-explain sa imong kinabuhi. Diha magsugod og enter ang enemy. Confusion, deception, temptation mo abot sa imo. Hangtod mahimo ng critical ang imong mindset. Hangtod bisan ang wala gisulti sa uban, imo nang gi-adapt. Ana gina sila, i-judge gyud ta nila. Kinsa man judge sa imo, wala man. Kinsa naghungha na deception sa enemy na. Okay? Kaya pag dili ka sensitive sa Holy Spirit, even sometimes ang hunghong sa Holy Spirit, murag hunghong na sa kaaway ang imong paminaw. Gi-correct ka, abi nimo kaaway mo nagunghong nimo. Gi-rebuke nimo ang correction. Ayaw i-rebuke. Kay Lord na nga rebuke sa imo. Can I hear an amen to that? Klaro ang word ni Lord. I will say of the Lord. Akong isulti sa Ginoo kini, siya ang akong kapahulayan. Refuge and fortress, lig-on pag fortress. Dili na mo paling, dili na mo atras, lig-on na siya. And then musalig ta saya. Verse number 3, ingon ang word ni Lord. Surely, say the word surely. Grabe nga promise na igsoon. He shall deliver you from the snare of the fowler and from the perilous pestilence. Kaya ingon ako sa inyo a lot of people memorized, recited this during the pandemic. Praise God, gi-honor ni Lord ang word. Praise God, the moment someone will receive the word, gina-honor ni Lord ang iyang word. Kay tinuod ang iyang pulong. Bounded si Lord sa iyang pulong. Pero ang gusto ni Lord na makita sa ato nga nagsalig niya, adunay ginatawag na sustainability, padulong sa progress, padulong sa life nato to the top. Mao na ang gusto ni Lord. Di lang pantay o gitawag na mediocrity. Medyo okay, medyo dili pod. Mediocrity ang tawag ana. Medya lang siya. Dili na mo i-design ni Lord sa imo. Ang design ni Lord sa imo na kay gisugdan, padulong ka sa pag-angat kay ang gusto niya makit-an kaniya o himuon kaniya nga iyang display center. Design na ni Lord sa ato. Kaya ang pulong niya nagsulti, He shall cover you with His feathers, and under His wings you shall take refuge. His truth shall be your shield and your buckler. Pulong niya igsoon. A lot of words today, madungog nimo, gubot, wala na ni, bagsak na ni, lisod na ni, but asa man gyud ka nag-take refuge. If your trust is in the Lord and in His Word, God said He will never fail you. Kaba mo, asa mag-rise up ang mga tinuod na mga anak sa Dios sa panahon nga ang kalibutan nagkaguliyang nagkagubot, didto mo angat ang mga anak sa Ginoo. Ang tanan nagsulti na nga lisod, grabe na ni, gubot na ni, wa na klaro atong panggamhanan. Ang mga anak sa Ginoo nagsugod na og rise up. Dingi na imong katapad. Ingna siya, this is your moment. Ayaw pagsabay unsang nahitabo sa economy sa gawas. Kaya nga atong economy, si Lord ang nagakontrol. Ayan, murag dili pa kayo convinced, no? Kaya na-hook pa kita sa atong sitwasyon. That's why I'm here para i-trigger na ko kana nga heart nimo nga nag-serve kay Lord. I-trigger na kung ikaw mag-totally dependent on, mag-depend ka sa Ginoo.
Kay the moment na pa'y kalibutan nga nagagunit sa imo, kalahati lang utunga ra ang imong masurrender kay Lord. Ang dili nimo ma-appreciate kining mga butanga. So klaro ang word ni Lord kisay mag-claim ani nga mga promises. Verse number 5, okay? Verse number 5. You shall not be afraid. Ingnan mo katapad, ayaw lagi kahadlok. Pulong sa Ginoo nagsulti. Unsay, grabe na oh. You shall not be afraid of the terror. Ay, lingihan yung katapad, dili na siyang terror. No. Terror of the night, nor of the arrow that flies by day, nor of the pestilence that walks in darkness, nor of the destruction that lays waste at noonday. Nagpasabot igsoon, real ang battle. 24 hours, 24/7. Battle is ongoing. In fact, this week, namalandong ko one of the great pastor nga iyang gi-emphasize so much, ingon siya, one of the best strategy, best ang iyang gigamit, no? Nga si Satan mag-work is in the time of our sleep. Grabe daw dito ang spirit mag-move. Kaya nga naman, ang imong body, way umoy, tulog man ka. Pero nangandam na ang tanan nga espiritu sa kaaway, sa kangit-ngit, para i-inflict ka while you are sleeping. That's why si Satan naga-create og mga dreams. Nga inigmata nimo, nagdamgo man ko, pero bisag unsa na ko recall, wa gyud ko kasabot. Kay dito siya mag-move. Kay naa dito ang power nga gusto niya trabahoon ka para inigmata nimo, kabantay mo pag nagdamgo ka, pag mata nimo perti nimong kapuya. Kabantay mo ni ana. Mura ba kag naggikan kag gera ba nagtulog man unta ka nganong gikapoy man ka kay nagdamgo ka. Or in fact ang uban makamata sila sa damgo nga murag nangitag hangin. Gikan sa panggubatan, gikan sa gera. That is all about spiritual battle. Og mao ni siya ang application nato that the moment you go to sleep, you have to pray and ask the Lord that, Lord, even in my rest tonight, Lord, be with me. Take full control of this evening. That is a powerful prayer. So much sa adlaw, grabe ang mga temptation. Pag bukas imong mata, doon na yung temptation. Pag tanaw nimo sa imong cellphone, na temptation. Pag gawas nimo, makadungog na pud kag laing mga pulong. Pag sakay nimo sa sakyanan, daghan mga words imong madungog. So on and so on. Kung wala kay shield. Mao na hinungdan nga bisag 30 anyos pa mura nag-retire. Dili mag-coincide ang dagway sa iyang edad. Kay kana nga tao, grabe ka stress. Lingian na imong katapad, pila na imong edad. Bagay ba sa imong edad ang imong dagway? Salamat sa Ginoo. Hallelujah. Kaya bawal ma-stress. Naay refuge nato si Lord. Pag naay problema, dito ta mo balik kay Lord. Kaingon siya, I will be with you. Dili ta kapasagdan, dili ko magbiya kanimo ang tanan nga imong gikinahanglan. Naa kanako akong i-provide according to what I promise you. So mao ni siya mga igsoon ang grabe kanindot nga ginahimo ni Lord sa ato. Kaya ang iyang pulong tinuod nga nagamanifest sa atong mga kinabuhi. Padayon na to ang verse number 6, ingon siya, 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, but it shall not come. Claim that word. Naara makita nimo nagkaguliyang, pero di gyud sila makahilabot nimo. Nga naman, only with your eyes shall you look and see the reward of the wicked. Ang tanan nga mga tao nga naghimog daotan, makita nimo ang reward ni Lord sa ila. Ayaw pod pamikat. Ayaw pod mirisi, ayaw pod.
Kung dili gipakita ni Lord sa imo nga ikaw precious, important, valuable sa kay Lord, siya gyud mismo ang magprotekta nimo with His blood as you take refuge in Him. So sa atong gimaster, he who dwells in the secret place of the Most High shall abide in the shadow of the Almighty. Magpabilin. Mama na takong gingon ka gina, pwede nimo i-recite, pero humani mo gi-recite, wala ko ka sa presence ni Lord. No? Samot na gyud Domingo, tuming adlaw. Pag mata nimo i-recite nimo ang Psalm 91 verse 1, he who dwells in the secret place of the Almighty shall abide in the shadow of Almighty. And then ang imong giadtuan dili simbahan. Among giadtuan party-party. Pero imong gi-claim word ni Lord, wala nagka-coincide. Mao na ang problema nako before. Namo before sa akong family. That is why wala namo na sinati ang fullness in the early stage of our serving the Lord. Praise God. God is really faithful. He recover us. He restore us. Pakpakan nato si Lord niya na. Sama sa imong life. Dugay ka na imong Christian, pero dugay ka na kasabot sa word ni Lord. When in fact, ikaw mismo nagkigdebate sa word ni Lord. Grabe, gilalis ni mo ang word ni Lord. Grabe tawin ka, di man tingali ni tinuod, gilalis ni mo. Di man siya rin mahitabo sa ako, imposible man tingali ni. Ikaw mismo nahimo kang unbeliever. Believer ka nga unbeliever. Makalibog, no? Kaya dapat makita nato ang word ni Lord as the final authority sa atong mga kinabuhi. Can I hear an amen to that? Verse number 9. This is our second mastery. Verse number 9. Because you have made the Lord, who is my refuge, even the Most High your dwelling place, no evil shall befall you, nor shall any plague come near your dwelling. Point number 2, our mastery is Psalm 91 verse 9. Because you have made the Lord, who is my refuge. Gimade ni mo si Lord, gihimo ni mo ba? Nag-decide ka intentionally. Dili kay naswertihan lang. Dili kay, ay salamat, naswertihan ko nga na ako sa presence ni Lord. No, you make a plan intentionally. Amen? Ang pag-serve kay Lord, intentional. Dili ka pwede mingon nga, unsa ba ko karong adlaw? Musimba ko, dili, musimba ko, dili, ay simba ko. Nasimba ko, wala ka sa simbahan, pero ingon, simba ko. Kasi dili ka intentional. Then ang word na made, because you have made. Grabe, gihimo nimo. Nag-make ka desisyon. Wala ka nag-compromise. Intentionally. Para sa mga tatay, para sa mga nanay, intentionally, anak, mao ni atong direksyon. Pag Domingo mo simba ta, pag cell group niyo mo adto mo, pag naay mga mentoring, mag-make tag schedule para makaadto mo. Grabe na, made. Gihimo. Di kami nga, natay simba, depende. Natay cell group, depende, o di busy. Dili siya depende. Pag pray ni mo one day, Lord, panalangin ko, ingon sulod, depende. Kumaos lagi si Lord. So dapat doon na kay intention. Can you hear an amen? That's why ang atong discipleship is intentional. Naghimo tag commitment. Kay si Lord, intentional siya magpagpanalangin. Kaya wala ta nagtuog swerte. Di ba? Kaya nga naman, di malas na. Kanang mo tuog swerte, di malas na. So wala ta nagtuog swerte, nagtuo ta sa word ni Lord. Kay dili pa swerte ang word ni Lord. Kining Psalm 91, bisag pagbalikoso nimo ni sa imong balay, bisag asa nga dingding imong ibutang, kung dili nimo ikinabuhi, why effect? Pati si Satanas mo basa sa word. Pero di siya kabaw mo apply. Pati si Satanas, kami memorize. Sa diyang gitintal na si Jesus Christ, verse ang iyang gigamit. Grabe, si Satanas, maayo mo memory verse. Kung tinuod ka nga Ginoo,
muambak ka, saluon ka sa imong mga anghel. Kay nag-ingon ang pulong nimo sa salmo. Grabe si Satanas, nag-quote og verse. Pero wala niya gi-apply. So si Lord, intentional siya nga nag-ingon, because you have made the Lord, who is my refuge, even the most high your dwelling place. The most high. Napabay high kaysa most? Napabay mighty kaysa almighty God? Wala na. Og mauna ang atong gisimba karon. Mauna ang imong gikantahan kaganina. Mauna karon naglingkod ka diya kay naminaw ka sa proklamasyon sa words sa most high God. Ug ang ginahulat ni Lord sa ato karon unsa? Application. Pag uli nato sa balay, i-apply nato. Kinahanglan maghimo ko sa akong consistent gyud nga pagduol sa Ginoo. Every day, every moment, I make time. Nagtrabaho ka, make time, make schedule, 10 minutes, 5 minutes, musulod ka sa room, sa CR ba diha, mag-worship ka kay Lord, mag-pray ka, mag-declare ka, you make time for God. Amen. Amen. So nako, ma-stir up ang atong spirit out of it. Kay naa dinhi ang sikreto igsoon sa tanan nga imong gipangandoy. Naa dinhi. Naara gyud sa presensya sa Ginoo. When we make God our refuge, dwelling place na to siya, unsa pa ba kahay imong gipangandoy nga dili niya kayang i-provide? Unsa pa kaha? Sige daw. Isipa daw. Unsa pa kay pangayoon nimo nga di niya kaya tubagon? Sige ko gingon sa inyo, ang pagpangandam mao importante. Paminawa pag-ayo imong prayer, unsa imong gipangayo? Kay ingon si Lord, anak, walay problema ang imong gipangayo, pangandam. Nangayo ba ka ingani? Pangandami. Kay ihatag ni Lord sa imo, pag-andam ka na, nangandam ka, nag-cooperate ka. Kaya ang naa sa atong kanunay trabaho is ang preparation. Ingay mong katapad, preparation. From the word pray. Preparation. Ang pagpangandam di ay pag-ampo gyud ang una. Kay mao na ang gusto ni Lord para kanato. Next nga verse, verse 10, ato nang gibasa kaginang verse 10. No? Sunod na to nga mga promise ni Lord. Verse 11, for He shall give His angels charge over you. So, dunay angel nga in charge nimo. Kaya wala kay matago. Kay kanang angel, maritis na. Unsa imong gibuhat, mo report na. Kay siya may in charge nimo. Muadto ka sa mga lugar nga dili ganahan si Lord. Mingon ng angel, Master, ang imong gibabantayan nako ba? Way klaro. Lahi ang gihimo. Lahi tong iyang giingon tong Domingo. Lahi iyang gihimo karon. Mingon si Master, badlo nga. Unsao man ako, bunali. Taga-ig lesson. Kay naamay nag-in-charge nimo. May giingon sa word. Pero ang kanindot mao ni, to keep you in all your ways. Hallelujah. Ang angel nga gi-in-charge ni Lord sa imo, iya kang bantayan sa tanan nimong mga pagabuhaton. Giyahan kaniya, tudloan kaniya. O kay di man nimo makita ang angel sa mga managtiayon, ang anghel nimo ang imong partner. Kung asawa nimo yung katapad, ingnas, you are my angel. Ingnas siya. Kaya ayaw-awayan ng imong angel. Amen. Gamay ramay ni amen. Marman ni plano gitingali nga. Pastor, wa may klaro ni kong angel. Dugay naman mi nag-uban, wa man ni pakko. Tinuod lang. Kinsa pa angel nga gihatag ni Lord sa imo, ang imong leader. Kaya i-text ang imong leader unya, leader, you are my angel. Ang inyong pastor, murag angel pod. Ang daghan si Lord ginagamit ng mga tao nga mag-remind sa imo, ayaw-awaya. Pasalamati kay gipadala ni Lord sa imo.
Even ang imong mga anak, mga angel na nimo, kay dawon makakita ka nila, di ba? Na yung mga ginikanan, kapoy kay gikag trabaho, makakita ka na, ay, nahupay ang kakapoy. Angel eh. So the moment kining tanan atong ma-recognize, mag-enjoy ta sa atong panimalay. Ang imong kauban sa trabaho, mga angels po na sila. Ginagamit na sa ni Lord mag-inspire sa imo. Kaya kung ang tanan nato diri mag-act like an angel, we are living here on earth in heaven. Pero kasayod po ta, nga hangtod karon ang demonyo buhi pa. Ayaw gid mo paghandom nga ang demonyo maborn again. Ma-frustrated lang mo. Maunag good na ang iyang trabaho. That is why si Lord dunay word para ang protection, covering atong ma-receive all day long. Can I hear an amen? In their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone. Mao na niyang gingon. Pag mo hulog ka, madakinas ka, ang angel mo salo nimo. Aron dili masangyad man lang ang imong tiil sa mga bato nga mahait. Mo na kung imong awayon ng imong angel, wala na kay protection. Pag matumba ka, ang ingon sa angel sa imo, mirisin nimo. Anaon pa ka? Kantsawan pa ka. No? Kaya makita niyo sa balay, pag dili mayong mga relasyon, di ba? Pag masipyat ka, nagabaan. Mo ba ni sulti nimo? Pero kung maayo ang relasyon, pag naay mga problema, uy, naon sa man ka, ali diri, ayaw, dali diri, kay ako kang ampingan. So these are the things is so na basic. Pero kung wala kay word ni Lord, dili ni mag-inculcate sa imong mindset nga dapat mag-perform gay ko kay si Lord nagapamuhat in a very wonderful and special way. And the best context gyud mga igsoon nga ato ni siyang ma-apply sa sulod sa atong panimalay. Pinaka the best nga context na. Me and my house, we will serve the Lord. Pag kanindot na igsoon. Bisan pag dunay mga anak nga feeling nimo nagpabadlong, angel ka eh. Dunay patience nimo. Dili ka matarantar whatsoever. Kaya nga naman si Lord nagagiya kanimo. Can I hear an amen to that? Next nga verse atong tanawon, verse number 13. You shall tread upon the lion and the cobra, the young lion and the serpent you shall trample under foot. Grabe, no? Unsa man ni siya, mga delikadong butang is under your control. Mga butang na imposible sa uwan, sa imo, is under your foot lang sila. Dili sila mag-rise above you. Kaya walay usa ka tinuod nga nakasabot sa iyang relasyon kay Lord, gamingon siya, di na nako ni kaya, gihanukan ako sa problema, baliktad. Adto sa itaas, tamaki ang problema. Mao na giingon sa word. Kaya nga itong surrender kay Lord lang. Sa problema, dili ka mo surrender. Amen. Sa sulod sa balay, walay mag-surrender diya. Di na ako ni kaya ni. Ang asawa, di na ako ni kaya. Kaya ni mo na. That is why siya ang imong giasawa, siya ang imong gibana, gihatag ni Lord, kay kaya ni mo. Kaya encourage mo kaulingon, kaya na ako. Ayaw lang imong asawa nga kaya na ako. Dili. Basta kay kaya ni mo. Tanang sitwasyon sa life, kaya ni mo. Kaya dili man lagi ni mo kaaway na imong partner, dili ni mo kaagapay ni mo na. Kini siya, usa ka panultihon, pwede siya literal, o sa atong situation, nga kining mga lion, serpent, nga moabot sa imong kinabuhi, nga grabe, hadlukon ka, mo man ang trabaho sa leon. Ang serpent, musulod nga wa ka kasayod, and yet, because you are sensitive on God's presence, do na kay gitawag na anointing to discern. May bawaan lang nimo ang lihok sa imong kauban sa balay, makayon ka, there's something good ani. Dapat ma-expose, dapat ma-cut off, not to condemn the person, but to help someone. Amen? Say amen? So receive it. Kay mao ni ang atong declaration sa pulong sa atong Ginoo. Verse number 14. Because He has set His love upon me, therefore I will deliver him. Promise ni Lord na. Nag-decide ka, Lord, sa imo ka mag-serve. So I will deliver you. I will set on high because He has known my name.
So dili ta sikreto nga Christian. Bulgar ta, kasayod sila. Og iniguli nimo na imong mo sultihi unsa imong gihimo. Nagsimba ko, nag-alagad ko sa Ginoo, nag-serve ko kay Lord, ayaw ikaulaw. Kay ngon si Lord, the moment imo nang i-declare, God said, I will set you high. Humana ang panahon nga ang imong pagka-born again sikrito, humana. Kayong tinudi guna sikrito. Og ma-amaze ka sa panahon nga imong isulti kanila, mo sila, nganong karon pa man ka ni sulti, dugay na mi gusto mo kuyog nimo. Nabali na gyud, ngano man. Namuhat na si Lord while ikaw nag-serve kay Lord. Amen? Pag maayo ang imong gibuhat, wa kay dapat kahadlukan. Wala kay dapat i-explain. Ngano man ang mag-explain, imong kinabuhi, na bago, na transform. Mao na ang explanation. Kaya kung mingon sila nga, dugay na ka na born again, wala man gyapon ka na transform. I-reflect na mo. Tama no, asa dapit. Musukol pa man day ko nila, makiglalis man ko day sila, Lord, dili gyud mao. So transform. Mao nay born again, gikan sa eskwelahan, alas 9 na muli, alas 6 ang off sa eskwelahan. Uy, Lord, wala man day ko natanungan ni Lord, ako ning ayuson. Those are the things igsoon. Application, ingay mo katapad application. Very important. Kay nadihang panalangin sa application. Amen. Ikatulo nga atong i-master. Verse 15. Mao ni ang atong i-master. Unsang ingon sa verse 15? He shall call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. What is the secret? First line. He shall call upon me. Meaning to say, total dependence on God. Prayer. Travail in prayer. Dili siya prayer nga, kasarang ka nag-pray, undang na, wala. Pray until something happen. Push ang tawag na yan. And the Bible said, when you call upon me, I will answer. So nga nung wala ka gi-answer, kay wala man ka nag-call. Wala man ka nag-spend. Wala ka nag-wait. Sa panahon nga gitubag na ni Lord, wala na ka dito. No? Lord, muhulat ko sa imo. Ay, dugay man, lakaw na ko. Niabot. Amang ka. Wala ka nakahulat. So, inay mong katapad, paghulat. Ay, pag-una-una. Kay si Lord, the best ang iyang programa, tuyo, plano sa imong ginabuhi. Kay balo ka muhulat. When you call upon His name. So, sa iyang promise, sa last verse na, kay verse number 16 naman ni Kutob yata, kining Psalm 91. Tama ba? Yeah. With long life. Kinsay ganahan og long life? I will satisfy. Kanang long life nga full of satisfaction. Di ba, one time, nag-share ko sa inyo, my dream, my prayer, my desire is 120 years. Dunay nag-react. Pastor, 120 years, Pastor? Ako, Pastor, di nakuha na, Pastor. 80 ako, Pastor. Kaya ka na mga edad, Pastor, magkamang na ka, anak. Kana bang magpag-alaga na ka ba? Kudili. With that 120 years, there is satisfaction. I can still stand and preach. I can still disciple. Dili na retirement. Dili ko mag-retire sa ministry, igsoon. Mag-minister ko until of my last breath. Kung i-allow ni Lord ang 120 years, hangtod sa 120 years, mag-discipleship gihapon ko. Murag wala lagi mo nalipay, anak. Murag baga, ha? Oo, kay kung kamo 110 lang, wala naman mo na, patay naman mo, anak. Kay 110 naman inyo. Di ba? Napay ningon, Pastor, ako, 90 ako. Ako'y maglubong nimo, 90 naman ka. Ikaw, 100, ako gihapoy maglubong nimo. So, tanan mo din, kung dili mo mangandoy 120 years, ako'y maglubong ninyo tanan. So, kung ako sa inyo, mangandoy na lang mo, anak. Verse man ni Lord, Genesis 6, verse 3. Is-satisfied ni Lord of 120 years. So, karon 50,
3 na. Wa pa katunga oy. No. Inig 16 ako, hallelujah, katunga na. 120 man. Si pastora nag-birthday, siya na lang mag-multiply ang edad. No? Kay di man gud halata man ang di ko ganahan mo sulti. No? Usahay ingnan ko sa mga makak man kabay. Pila edad sa mga asawa, makak ko nimo eh. Nung pila man tanaw ninyo, 25 pa man imong asawa. Grabe. Layo man kayo ni. Unsa nimo yaga-yaga o tinuod? So si Lord is satisfy kaniya. Ingnan imong katapat, prophesy to your neighbor in siya, the Lord will satisfy you. Tagbawon ka ni Lord, tagbawon ta ni Lord igsoon. With long life, long years. Tanan natong mga damgo i-fulfill ni Lord sa ato. Mga lugar nga gipangandoy nimo adtuan na nimo. That's the way how to satisfy life. Makita nimo ang mga next generation nga nag-serve sa imo. O magkayon ka, wow Lord, salamat kay ako'y nag-una. Tanan sila nagsunod na mag-serve sa imo. Lord, mao na tong prayer. So what are our takeaway about this? Kay ato namang gimaster kining mga butanga. Dunay mga reminders si Lord sa ato. This is an invitation to a life of intimacy with God. The Lord has invited us to a life of intimacy. Si Lord mismo nag-invite sa imo. Intimacy. Dili lang bastang distansya nga relasyon, suod nga pakigrelasyon. God Himself has invited us. Kaya kung ako sa imo, adhere to that invitation. It is a life of commitment and consecration. No more compromise by the grace of God. Dili yet perfect, but no more compromise. Magtinabangay kita. Kung dunay mga butang na dili mao, tabangan nato nga maplastar, ginaplastar, ginaayos. Nga naman, a life of commitment and consecration. Can I hear an amen to that? Commitment ni nato igsoon. Kaya atong number karon sa maani, dili pwede nga mo gamay ta, mudaghan kay magdugang samtang ikaw magpabilin. Part sa atong commitment na. Og bisag daghan na ta, mag-thousands na ta, and yet, by the grace of God, we can still live a life of consecration. Wa tay gialaw nga mga practices nga di iya sa Ginoo igsoon. Moabot ka dinhi nga bitbit nimo ang mga dili sakto nga mga practices. By the grace of God, atong tabangan, atong ipahaluna in the name of Jesus. Niabot mo dinhi, nag-ipon na mo, wala mo gikasal, tabangan nato nga maplastar, nga naman, life of consecration siya. Amen? Yan ka din bit-bit nimo ang imong mga bisyo, dili ka i-condemn, tabangan ka, aron one day totally mawala ka anang mga butang. Na nasayod ka makadaot sa imong lawas, ginatabangan siya igsoon, dili kay gitabangan. Can I hear an amen? That's why tomorrow, doon ay kaslo na to dire. Ugma. Announcement lang ako ni, wala mo gi-invite tanan, basta nagpahibulo lang ko ninyo. Mao ni sila ang nagpaayos na. Kay nagkuyog na sila, wa man day minakasal pastor. Unsa mong buhaton, atong iplastar, atong ipahaluna. So ugma ni asa dinhi. Lingay imong katapat, ikaw kamusta man ka? Tabangan nato para maplastar. Amen? So therefore, ato ning tanawon nga mga area sa to nga life. Doon ay comparison nga akong gi-study dinhi. Number 1, life of protection means. Kung gusto ka magkinabuhi nga imong life protected, mao ni ang mga butang. Number 1, living the word. Ikinabuhi nimo ang pulong. Ayaw lang i-recite, ayaw lang i-memorize, i-live nimo. He who dwells, naguban, nagkuyog magig ko, nakigsandurot magig ko sa Ginoo everyday, imong buhaton, ayaw lang ang information. Number 2, total dependence on God. Sa tanang panahon, si Lord ba ang akong gisaligan? Or si Lord plus na lang siya? Add-on na lang si Lord. I-check ni mo na sa imong kaugalingon. Number 3, divine protection. Langit nun nga protection igsoon ang atong gikinahanglan. Dili tawhanon lang. Nindot na kay connection. Praise God sa mga connection. Pero ayaw salig diha. One day, maningil po na sila nimo. Mubaos po na sila nimo. But si Lord lahi.
Divine. Say the word divine. So mao ni ang life nga protected ka. Pero tanaw na to ang life nga vulnerable. Meaning sa vulnerable, dili siya ingana ka totally committed kay Lord. Okay? Are you listening? Diya sa likod? Gusto nato mag-pay attention tani nga mga words. Kay importante ni nga atong ikinabuhi, atong iplastar sa atong mga kinabuhi. Vulnerable nga life, living a compromised life. Compromise. Lahi ang gisulti, lahi ang gibuhat. Lahi ang gipakita sa tao, lahi ang sa secret. Mao ni ang kompromiso na kinabuhi. O kasagaran ni nga mga tao dili magpahilabot. Dili nimo makonect. Always busy. Delikado na. So do not live your life a compromised life. Kay bisan pag na kay Psalm 91 na memorize, dili mag-effect ang word. Kay si Satan, magkanunay siya, mag-akusar sa imo. Doon na siya gitawag na argument. Number 2, living in disobedience. Bisan pag memorize nimo ang Psalm 91, imo nang gibutang sa imong sakyanan sa asa nga makita nimo kung wala ka nag-obey totally kay Lord. Still, your life is vulnerable sa any kind of attacks of the enemy. Warning na ko ni sa inyong atong tanan. Life of inconsistency with the Word of God. Lahi again, ang life ug lahi ang atong action nga ginapakita. Munang best practices nato kay mo asa sa balay gihapon. Ang pagpangamusta nato sa balay gihapon. Kay naa din ha ang tinuod nato nga avenue kung gi-apply ba gyud ang word o dili. Og sa diyang ginapangamusta, dili kay i-condemn ka, dili kay pakaulawan ka, walay sama ni ana nga motibo igsuon pad-aron nga ang panalangin mo dagayday, mo daloy sa imong panimalay, sugod tungod kay nagpuyo na ka nga nag-obey sa word ni Lord. Kanayon, amen? Kaya ka na mga leaders ninyo, even kami sa mga primary, mangutana, please, be honest. Ayaw lang sugot, ayaw lang tubag nga, okay ra kay Brad, okay ra kay me. Grabe, bisan, bag-ura nag-away, pagpangusta ni, kamusta? Okay ra. Eh, nag-away, dili ka matabangan. Doon ay mga unsettled na mga issues, pero dili siya gina-open up para sa prayer o magpatabang. Kay feeling nimo kaya na ko ni, usay kaya nimo, dugay na. 5 na katuig, maura na inyong kanunay ginahimo. So nalangan og samot ang panalangin. Argument na sa demonyo, enemy. Ingana si Satan, mangita og issue og iyang padakon. Hangtod nga wa nay gana, papalayo na, wala na, discouraged na, ingon si Satan, yes, success. But in the name of Jesus, we cut that kind of spirit right now. In the name of Jesus. Can I hear an amen to that? So now, atong tanawon usab ang mga butang nga dapat ma-in place para kanato. Kaya ang Psalm 91, number 1, this is a prayer not to be, what? Recited, but a prayer to live. Psalm 91. Mao ni atong application. Spending time in His presence. Mao ni atong application. Spending time. Dili siya quick lang nga time, but spend time. Quality time. No? Enjoying time of resting in His presence. Enjoy, mag-relax sa presence ni Lord. Paano? Pamalandong sa iyang kaayo. Meditate. Put a music, a Christian sound, hymns, diha, instrumental ng mga Christian song. And while listening, meditate upon the goodness of the Lord. That is enjoying the time of resting in His presence. Amen? Grabe karon ang availability sa social media. Gamito nato. Be wise. Grabe ang ipang-download diha nga mga words of inspiration, mga songs of gratitude to God. Kana ang atong paminawon. Kay gamay lang nimo sipyat sa pagpindot sa imong social media, diha sa imong mga music, lahi ang mga musika nga madungog. Sipyat lang na ang imong kamot. O gingana si Satan. But again, ikaw ang mag-decide. Number 4, running to God in every difficulty. Every difficulty, tanang sitwasyon, run to God. Siya nga tong refuge. Amen?
Before ka mag-isip ang tao ng imong duulan, duol una sa Ginoo, spend time with Him. Especially sa time sa imong mga kalisod. Number 5, constant searching for an intimacy with God. Ipag-ayo igsoon. Paano ka maging suod kay Lord? And the only way nga makigsuod ka kay Lord kabumunsa, spend time with Him. Maura gyud na. Kung gusto nimo close relationship, spend time. Gusto nimo nga suod, duol ka, spend time. That's the only way. Dili ka pwede mo sipang under, Lord, gusto kong paduol sa imo, pero amang ka. Lord, gusto kong mangalagad nimo, wala man ka. So wala nag-coincide ang imong sulti o ang imong himo. By the grace of God, kini ang atong buhaton. Constant. Say the word constant. Number 6, and the last, changing of lifestyle. So make a decision to change your lifestyle. Unsa man imong lifestyle before? Pagmata sa buntag, unsa man imong lifestyle? During the day, unsa man imong lifestyle? Sa gabi, unsa man imong lifestyle? Change your lifestyle if you want to be close to God. Og mauning pinakakayamanan nato igsoon. Kaba mo, the moment imo ning buhaton, mausad ni ang gihuwat sa mga tao sa imong palibot. Kayo sahay, mag-isip man ganun, unya ako ning buhaton, mga wala na ni sila, di na ako sa balkada, mali. Actually, they are just waiting for a model. They are just waiting for someone nga mag-una. O ikaw na, I decree and I declare, ikaw na. Sa balay, naghulat lang sila nimo. Nga makita nilang manifestation. And everybody mo follow. Labi na pag ikaw, tatay, nanay, naghulat sila. Kay sila mismo nagangandoy sa tinuod na manifestation. Leave behind old friends for a moment. Mga barkada bitaw nimo nga pag sila imong kauban, mawagi kas passing. Di ba na mo yung mga barkada nga na? Grabe pag sila kung kauban, no, ang among gisgutan, wagi hinungdan. Mga chismis, kabaw ka si Kuan, kabaw ka sa balita, si Kuan ba? Grabe itong naitabo niya. Every time magkakuyog kanila, madamay kanila. So for some time, leave behind. Amen? Amen. Ay sa sila baliki nga madamay ka. One day, baliki sila, damayo na nimo sila. Magdistansya ka lang sa ila for sometimes, di ba, mamiss ka nila. Hindi pagkita, uy, asa man ka friend, dugay na mi, wala nakakita nimo. And then that's the time, magsulti ka sa ila. You know what? Doon ako igibuhat. Naghimo ko decision, and very effective. Nag-enjoy ko karon. Unsa man na? Basta nga akong kinabuhi, lahi na gyud karon. Grabe, na naging mga change. Unsa lagi na, bitino nimo sila. And pag-share nimo sa ila, kung go sa inyo, kuyog ta, kay mauman sa dinyong gipangita, kay balo ko. Barkada, gihapon nimo sila karon. Lahi na ang inyong journey. Pero gani, kung imong barkada, mohagad sa imo, makompromise ang imong pagsimba, makompromise imong cell group, imong barkada mo kauban, leave behind. Desisyon na. Unless and until maghimo kag desisyon, walay dramatic na change and transformation mahitabo sa inyo. Say amen. Leave behind old practices. Old practices, leave behind. Naanda nimong gibuhat, nga di gyud ka makasuod sa Ginoo, imo nang ipadaplin. A life of relationship, intimacy, and constant life in the presence of God. This is what we are going to develop. Meaning the word, develop. Dili siya one time, mahitabo dayon, process to development. Ang kahibalo mo, ang atong gibuhat sa sekreto, dili na magpabilin nga sekreto, ibulgar na sa Ginoo, kung mga nindot na butang, iangat ka ni Lord. And everybody will look at you and say, unsay nitabo niya, grabe ang nahitabo. Because you do something in the secret place. Good thing, nindot na mga butang nga atong gibuhat. And you know what? Lastly, it requires positioning. It requires holiness and intimacy with God. Balik-balik nato ni mga pulong murag redundant siya, pero mao man niya nga atong gikinahanglan. Igsoon, grabe ang gi-prepare ni Lord sa ato. Mo na sa church, gina-prepare ta mo bilang inyong pastor. Kay grabe ang giandam ni Lord sa ato. Gusto na ako tananta
maka-embrace ani. Gusto na ko one day, pag kining atong gipangandoy, gitinguhan nato, moabot, makiyong ka, I am part of it. Dili ka pwede nga, wa mo ko'y labot, ana, ilahara man na. Nga naman, lahi man sad ang imong gibuhat. Dili ko gusto. Gusto na ko, tanan ta din kabahin. Kay pag si Lord nagpanalangin, of course, individual, but si Lord nag-work sa family as well. We are family. Are you? Are you part of the family? Then, you are not behind. You are included. That's why ang atong journey about consecration, ato ning journey. Prayer life nato atong pakusgon. Ang mga people sa atong palibot, ato silang invite to join us. Ayaw na paghulat nga maperpekto ka o saan mo sila ma-invite. Karon pa lamang daan para kauban na sila sa imo. While nag-struggle ka, kuyog na sila, and one day, mag-rejoice mong duha, mag-rejoice mo sa family. No? Grabe ang atong yagi, no? Grabe mga struggle sa ato, pero praise God, look at us now. God is blessing us. O ang blessing ni Lord, mag-announcement na. Magpahibalo na, dili local, global. Pag si Lord mag-make og announcement. Ang gusto na ako, part ka ni Ana. So sa itong buhaton, i-live na to, ikinabuhi na to ang Psalm 91. Master these 3 verses. Always be in the presence of God. And as we have all those promises, nga atong gi-claim, do not be afraid. Mahitabo na sa imo. Amen? So lastly, i-show na to ang Psalm 91. Manindog ta atong basahon. Psalm 91 verse 1 to 16. And after that, we will go to prayer. Ready? 1, 2, read. Raise your hands. Raise your hands. Yes, Lord. Raise your hands, oh God. Lord, as a family this morning, we receive your word, Lord. We receive your word, Lord. We will master our part, Lord, to dwell in your presence, Lord, to take refuge in you, to call upon you, Lord, at all times. And all this blessing, all these promises be ours, O Lord God. We will enjoy this life, Lord, as we serve you. We'll enjoy this life, Lord God. Nga imo kaming palambuon. Imo kaming iingat, Ginoo, for your name's sake, O God. And with this life, Lord, long life, O God, with full satisfaction that comes from you. Everyone who have received that, Lord, the seed in their heart right now in Jesus' name, we will enjoy our journey, O God, because your word is telling us and we believe them from you, Lord God. Bless every hands, bless every heart,
Bless every lives, Lord, in this place right now. Lord, that they may receive their portion, Lord God, so great for the glory of your name, O Father in heaven. Thank you so much, Lord. We declare this by faith in Jesus' name. Everybody say, palakpakan natin si Lord. Come on. Hallelujah. Please take your seats.